everyone, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Saan mang sulok kayo ng mundo ngayon, naway nasa mabuti kayong kalagayan at ligtasan ng mga kapahamakan at karamdaman. Isa ka din ba sa nangangarap na mabago ang iyong buhay? Or sabihin natin, gusto mo rin ba na mabago ang iyong sarili? May 5 tips ako na ibibigay para doon sa mga katulad ko na patuloy na lumalaban sa buhay at gustong mabago ang kanilang mga buhay. Gawin natin ito para mas lalong gumaan ang ating pamumuhay. Number 1. Iwasan po natin ang manira ng ating kapwa, lalo na sa mga taong pinagkakautangan natin. Karamihan ngayon, ang ginagawa ng mga taong may atraso is sinisiraan yung mga pinagkakautangan. Hindi na nga makapagbayad ng utang, maninira pa talaga. Sisiraan pa nila yung mga pinagkakautangan nila. Yan po ang isa sa mga bagay na ginagawa na nakakapabigat sa pamumuhay natin. Kasi kasalanan ang manira ng kapwa, lalo na kung ang taong sinisiraan mo ay ang taong tumulong sa'yo nung ikay nangangailangan or wala ka. Tapos tinulungan ka, and then siniraan mo, yan po ay isang kasalanan ang paninira at mabigat sa pamumuhay. Number 2, mag-focus po tayo doon sa ating mga sariling buhay. Hindi po sa sariling buhay ng ibang tao at kapwa natin. Mag-focus po tayo sa ating sariling pamumuhay kung papaano natin mapapaayos ang buhay at mababago ang buhay natin. Kung buhay mo nga, hindi mo maayos, makikialam ka pa sa buhay ng may buhay, dagdag stress na yun sa'yo. Kaya iwasan mo yung mag-focus sa buhay ng iba. Mag-focus ka sa sarili mong buhay para magaan sa pamumuhay. Number 3, mag-focus tayo sa mga bagay na makakatulong sa atin, lalong-lalo na sa ating financial. Mahilig ka sa social media, di ba? Bakit hindi ka maghanap ng mga videos na pwedeng magdagdag sa kaalaman mo kung paano ka kikita at kung paano madadagdagan ang iyong kita araw-araw para makaraos ka sa financial mo at hindi ka mag-struggle. Number 4, iwasan po natin ang mag-judge sa ating kapwa. Lalo na kung hindi naman natin kilala yung tao at hindi natin alam kung ano ang totoong nangyayari sa mga buhay nila. Huwag kang mag-base doon sa mga kwento na naririnig mo. Kasi ang kwento, may kulang, may dagdag. So, iwasan po natin ang mag-judge kasi hindi po yan nakakatulong sa atin, bagkus nakakapababa ng pagkatao natin yung pag-judge sa ating kapwa. Walang perpekto, hindi po maiiwasan yan, pero kaya natin gawin na maiwasan ang pag-judge ng kapwa natin. Number 5, last. Ang buhay ay napakaiksi lamang. So, mas mabuti kung gagawin natin or pipiliin natin ang gumawa ng mabuti sa ating kapwa.
Instead na hihilahin mo yung tao pa baba, tulungan mo umangat. Isa sa mga sakit ng nating mga Filipino, kahit saan tayo pumunta, dala-dala natin yung pangit na pag-uugali na yan. Yung mahilig kang manghila ng kapwa instead na tulungan mo pa ang umangat. Mapapamilya, kapatid, kamag-anak, kaibigan, bagong kakilala, may mga tao talaga na sadyang makitid ang mga pag-uutak. Instead na tulungan ka umangat, hihilahin ka pababa. Kaya mag-iingat po tayo. Pipiliin po natin yung mga taong kakaibiganin natin. Merong pangiti-ngiti, patawa-tawa sa harap mo, pero pag talikod mo, iba naman ang sinasabi sa'yo. Merong mga tao na mabuti ang ginawa mo, pero iba ang igaganti sa'yo. Kaya mag-iingat po tayo, lalong-lalo sa mga OFW. Bakit pinili ko na maging mag-isa at pinili ko na kukunti na lang ang kaibigan? Kaibigan po ako, pero sa mga na-experience ko, hindi maganda. Oo, mabait, pero pagdating ng oras ng kagipitan, kumbaga sa labanan, ikaw ang ibabala nila sa kanyon. Basta sila ligtas. Meron naman na tinulungan mo na, ang ibabalik sa'yo ay hindi maganda. Kaya mag-iingat po lagi at piliin po natin ang gumawa ng kabutihan sa kapwa. Dahil napakaiksi lamang ang buhay. Di ba may kasabihan tayo na kung gumawa ka ng kabutihan, kabutihan din ang aanihin mo. Kung gumawa ka ng kasamaan, kasamaan din ang aanihin mo. Kung wala kasamaan mga nang inani mo sa kapwa mo, time na wala kang ginawang masama, time will come na may kabutihang darating sa iyo na magmumula naman sa iba. God is always good. Lagi siyang gumagawa ng pamamaraan kung paano ka isi-save sa mga taong hindi maganda ang ginagawa sa iyo at kung paano ka tutulungan para maayos ang buhay mo. Huwag ka lang masyadong magmadali at matuto kang maghintay, magsumikap. Yun lamang po, naway may natutunan kayo sa video na ito, and God bless.